habang nawawala pa rin po si Junior Bangag, mga kababayan, hinahanap na ho siya ng ating mga kababayan. Nasaan ba talaga ang Pangulo? O, sabi po sa mga post sa social media, mas lalong nagdududa, mas lalong naghihinala ang ating mga kababayan na baka totoo ang usap-usapan na nakaratay na sa banig ng karamdaman si Junior Bangag, mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa po natin nasisilayan eh. Meron pong video, ipinakita ho nila, pero mali po ang petsa. Naroon nga ang presidente, nakita nga natin doon sa video, pero nadoon pa rin po si Enrile. Buhay pa si Enrile. Naroon pa rin po si Bersamin, mga kababayan. Matagal na pong wala na ho si Bersamin sa pwesto. Tinanggal na po bilang executive secretary. Diba? Sino hong hindi maghihinala, magdududa na baka totoo nga ang balibalitang nakaratay na itong mama? Aba, Palasyo Malacanang, magsabi ho kayo ng totoo kung ano po ang tunay na kalagayan ng presidente. Napakarami pong naghahanap ngayon sa social media. Mga kilalang tao pa ang naghahanap, hindi yung simpleng mamamayan na kagaya lamang namin. Mga kilalang tao. Ngayong araw na ito, patuloy po ang paghahanap nila, mga kababayan. Pero hindi po masabi-sabi ng Palasyo Malacanang kung okay lang talaga ang kalagayan ng Pangulo kasama nagpapapakita ng tunay na video. Walang ganun. Sinasabi nilang okay, pero sinasabi lang nila, pero hindi naman po natin nakikita. Sige nga, hamunin namin kayo. Ilabas nyo ngayon si Presidente. Mag-live siya. Live. Makikita natin lahat na okay talaga siya. Walang ganun, mga kababayan eh. Kaya hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan na nagdududa na baka nga totoong nakaratay na yung isang mama. Pero ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, nariyan, visible po, nakikita ho natin kung saan-saan po bumibisita ng mga lalawigan. Tulad na lamang po kahapon, bumisita po ang ating pangalawang Pangulo sa Ifugao, mga kababayan. Pinagkaguluhan po. Napakaraming taong dumagsa. Gustong masilayan po ang ating pangalawang Pangulo. Gustong makamayan. Katunayan nga niyan ang sabi huron eh. Sabi ng mga taga-Ifugao, hindi po ito galing sa akin ha. Nakarating lang po ito sa akin, mga kababayan. Sabi nila ha, samantalang itong mga Marcos lalo niya si Junior, dikit yan noon sa mga taga-Ifugao. Pero ngayon, hindi na. Si BP Inday Sara na po ang gusto nila, mga kababayan. Sabi pa nga daw dun kung maaari lang si Inday Sara na maging presidente, payag ho sila Pabor po sa kanila, mga kababayan Yan di umano ang gustong mangyari ng mga taga-Ifugao. Naroon po si BP Inday Sara, nag-speech kahapon. Binanatan lang naman po ang mga aso ng mga bangag. Siyempre, binanatan din po ang mga bangag. Binanatan din po ang mga buhaya, mga kababayan. Ito po ang video ng ating pangalawang Pangulo. Panuorin po natin, mga kababayan. Ito na ho. Mga kababayan, pinapaabot din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagpapasalamat sa inyong panalangin sa kanyang pag-uwi dito sa ating mahal. Ang pamilya Duterte ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Malaki ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Ang lakas namin ay hindi galing sa aming apelido o sa katayuan namin doon sa syudad ng Davao.
kundi galing ito sa Diyos at mga kababayan, as namin ay galing sa inyong lahat. Kaya gaano man kaliit, gaano man kalayo, ay kailangan puntahan para isa-isang pasalamatan ang mga kababayang Pilipino. Amen. Isang malaking karangalan ang naging adopted daughter of the municipality of Lamon, province of Ifugao. At mabigyan ng pangalan na Oltago. Lapit na siya sa Oragon. Ulit na sa Mayor, may sabihin mo, sabi na mamaya, pamasahe ni Madam Secretary ang ibig sabihin ng Oltago. Kahit ako ay galing sa isang napakalayong syudad sa Mindanao, hindi naging hadlang na ako ay tanggapin ninyo bilang isang anak ng Lamon Ifugao. Isa itong napakahalagang regalo na hindi kailanman mabibili ng salapi. At hindi kailanman maibabalik o mabayaran mo sa inyo. Yung aking pagkapanalo sa halalan, kung meron pang halalan, sa taon na 2028, at yung inyong sangguniang bayan o municipal bond ay nasa hangin pa, nasa kamay pa ng Diyos. Pero dahil gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Lamon Ifugao, ay bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo. Mabuti na yung madagdagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara saan niya Yay! Magiging kalugaran na natin si Inday Sara. mamaya lahat ko may binigay uy, huwag yung hektarya na lupa. Maliit lang na pwedeng paglagyan ng kwarto, kusina at banyo para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at bahay ko. Uwa kayo ng pansit din daw at lechon, guys. Pinag-iisipan ko pa at hindi ko parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kababayan, kung kayo ay mga hanap ng bukaya, dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng bukaya. Gwen, tagalamot to. Marami na namang iiyak na mga mga loyalista nga sigurado doon sa mga sinabi ni VP Inday Sara. Ang dami niya pong pinatamaan eh.
Isa na dun yung yung pansit ni Junior. Nabanggit ni Junior din yan na mga teacher magluluto daw ng tunay-tuniladang pansit. Yung mga aso ng mga buhaya, mahal na mahal daw siya ng mga aso. Kilala na po natin kung sino-sino yung mga asong tinutukoy po ni BP Inday Sara, mga kababayan.